Bayaran nyo na ang utang nyo. Hindi pwedeng puro pangako lang. Galit na sigaw ng babaeng si Joan habang mariing tinuturo ang mag-asawang sina Mang Joknoy at Aling Sita. Ang kanyang boses ay pumuno sa maliit na sala ng bahay na tila nagpapabigat sa hangin. Napapikit na lamang si Aling Sita. Pilit na iniipit ang kanyang mga luha habang mahigpit na nakakapit sa kamay ni Mang Joknoy. Ang matandang lalaki naman ay yumuko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Joan, anak, alam namin ang obligasyon namin. Nag-autang kami sa iyo pero nahihirapan kami ngayon. Na-hospital kasi si Aling Sita nitong nakaraang buwan at nagkasakit naman yung apo ko si Joey at halos maubos ang ipon namin. Alam ko na ang mga dahilan nyo pero ilang beses na kayong nangako. Kung hindi nyo babayaran, baka mas mabuti pang ibigay nyo na lang sa akin ang lupa nyo. Malupit na sagot ni Joan. Hindi alintana ang awa o konsiderasyon sa dalawang matanda. Napatingin si Mang Joknoy kay Aling Sita. Sa mga matang puno ng luha at pangamba, nakikita niya ang matinding takot at pagod na nadarama ng kanyang asawa. Alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang kanyang pamilya, ngunit walang pera ang makakapalit sa dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Sa likod ng pinto, nakasilip si Joey, ang kanilang apo, na nasa 8 taong gulang pa lamang. Nakita niya ang lahat ng ito at ang kanyang puso ay pinipiga ng takot at kalungkutan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang pagdaanan ito. Para sa kanya, si Lolo Joknoy at Lola Sita ang pinakamabait na tao sa mundo at hindi niya matanggap na may isang tao na kayang magalit ng ganito sa kanila. Pasensya na, Joan. Nanginginig na sabi ni Aling Sita. Babayaran namin kahit paunti-unti lang muna. Hindi na nga tumugon si Joan. Sa halip, iniwan niya ang mag-asawa ng isang matalim na titig bago naglakad palabas ng bahay. Sa bawat hakbang ni Joan, tila lalong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Si Joey, na hindi na napigilan ang kanyang luha, ay tumakbo papunta sa kanyang lolo at lola. Mahigpit siyang yumakap kay Mang Joknoy, na pilit namang pinapakalma ang bata habang hinahaplos ang kanyang ulo. Joey, apo, huwag kang mag-alala, aayusin namin to. Mahina ngunit puno ng determinasyon na bulong ni Mang Joknoy habang tinitignan ang kanilang lumang bahay at ang lupang iniingatan nila. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi ganon kadali ang kanilang kinakaharap. Pagkalabas ni Joan, naiwan ang tahimik na kalungkutan sa loob ng munting bahay. Si Joey na 7 taong gulang pa lamang ay mahigpit na nakayakap sa kanyang lolo habang pinipilit niyang labanan ang takot at kalungkutan na bumabalot sa kanyang puso. Alam niyang may mali pero sa murang edad, hindi pa niya lubos na maintindihan kung bakit ganito kahirap ang kanilang buhay. Si Joey lumaki sa piling ng kanyang lolo at lola. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi naging madali ang kanyang mga unang taon sa mundo. Sa bawat sulok ng lugar kung saan siya lumaki, naroon ang mga alaala ng hirap, gutom at kawalan. Ang maliit nilang tahanan ay napapalibutan ng mga barong-barong. At sa paligid ay makikita ang mga batang katulad niya na naglalaro sa putikan at basura. Walang pakialam sa dumi at alikabok. Sa kabila ng lahat, ang lolo at lola niya ang naging sandigan niya. Kahit nakapos sa material na bagay, ipinakita nila kay Joey ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Si Mang Joknoy, kahit matanda na, ay patuloy na nagbabanat ng boto sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Si Aling Sita naman, kahit nanghihina na ang katawan, ay ginagawa ang lahat para mapakain si Joey at masigurong may damit siyang maisusuot. Madalas, si Joey ay nagigising sa gabi dahil sa mga bangungot. Minsan, naiisip niya ang mga magulang niya. Kahit na hindi niya masyadong naaalala ang kanilang mga mukha, ang tanging naaalala niya lang ay ang malamig na pakiramdam ng gabing iniwan siya ng kanyang mga magulang at ang mga tunog ng ambulansya na kinuha ang kanilang mga walang buhay na katawan. Sa murang edad, natuto si Joey na magtiis. Hindi siya nagreklamo, kahit na madalas silang walang makain o kahit na minsan ay napipilitang pumunta si Mang Joknoy sa mga kakilala upang manghirap ng pera. Hindi siya umiiyak kahit ng ibang bata ay may mga bagong laruan habang siya ay nakokontento sa mga kahoy at bato na ginagamit niya bilang laruan. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap na nararanasan, nanatiling matatag si Joey. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang lolo at lola at yon ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob
upang harapin ang bawat araw na puno ng pagsubok. Sa puso ni Joey, kahit gaano kahirap ang buhay, hanggat kasama niya ang kanyang lolo at lola, alam niyang kakayanin nila ang lahat. La, hindi na muna ako papasok sa eskwelahan ngayong pasukan. Mahinang sabi ni Joey habang nakayuko. Hawak-hawak ang laylaya ng kanyang lumang damit. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ng kanyang lolo at lola. Alam niyang masasaktan sila sa kanyang sasabihin. Napatingin si Mang Joknoy at Aling Sita sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay nagulat at puno ng pag-aalala. Apo, bakit naman? Alam mo kung gaano kahalaga ang edukasyon, sabi ni Aling Sita habang hinahaplos ang likod ni Joey. Ayoko kayong dagdagan pa ng problema, Lola. Alam kong mahirap ang buhay natin. Baka mas mabuti kung magtulungan na lang tayo dito sa bahay. Makakatulong ako kay Lolo sa pagtitinda o kahit ano pang pwedeng gawin para mabawasan ang hirap natin. Lalo na at nagkakautang-utang na kayo. Paliwanag ni Joey. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon kahit na may halong lungkot. Agad na tumayo si Mang Joknoy at lumapit kay Joey. Hinawakan niya ang balikat ng bata at tumingin sa kanyang mga mata. Joey, hindi namin nahahayaan na tumigil ka sa pag-aaral. Alam namin na mahirap ang buhay pero ang edukasyon mo, ang tanging pamana namin sa'yo. Ayaw naming masayang ang pagkakataong makapag-aral ka, anak. Malumanay ngunit matatag na sabi ni Mang Joknoy. Pero Lolo, paano kayo? Baka mas mahirapan kayo kung mag-aaral pa ako. Tanong ni Joey na tila nadudurog ang puso sa pag-aalala para sa kanyang mga lolo at lola. Huwag mong alalahanin yan, apo, sabat ni Aling Sita. Ang tanging hiling namin ay makita kang makapagtapos ng pag-aaral. Yon ang magiging kasiyahan namin. Kapag nakatapos ka, alam namin na magkakaroon ka ng mas magandang buhay. Hindi kami magpapadala sa hirap, Joey. Kaya't pumasok ka sa eskwela, mag-aral kang mabuti. Yon ang problemahin mo, yun lang ang gusto namin. Nagmistulang boses ng otoridad at pagmamahal ang bumalot kay Joey. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang tunay na malasakit ng kanyang mga lolo at lola. Kahit na alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon, ang mga salitang iyon ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mga mata. Salamat po, Lolo, Lola, bulong ni Joey habang niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Alam niyang hindi niya kayang suklian ng lahat ng sakripisyo nila. Pero sa bawat araw na papasok siya sa eskwela, dala-dala niya ang pangako na gagawin niya ang lahat para hindi sila mabigo. Habang tahimik na lumilipas ang gabi, nakahiga si Joey sa kanyang maliit na banig, ngunit hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa kisame ng kanilang bahay, habang ang mga ala-alang bumabalot sa kanyang isipan ay tila mga anino na nagpapalubog sa kanyang pagod na katawan. Alam ni Joey na sa kabila ng matamis na ngiti ng kanyang lolo at lola, may malalim na pasanin silang dala. Hindi niya malilimutan ang mga panahong nagkasakit siya noon, kung saan halos gabi-gabi ay naririnig niya ang pabulong na pag-uusap ng kanyang lolo at lola. Nag-aalala kung saan kukuha ng pera para sa kanyang gamot. Sa kabila ng kahirapan, ginawa nila ang lahat para mabili ang mga gamot at mapagaling siya. Minsan, narinig niya si Mang Joknoy na bumubulong kay Aling Sita. Kailangan nating manghiram na naman ng pera, Sita. Ayoko makitang naghihirap si Joey dahil lang sa wala tayong pambili ng gamot. Sa murang edad ni Joey, alam niya na siya ang naging dahilan ng pagkakautang ng kanyang lolo at lola. At ngayon, dahil sa hindi mabayarang utang, napapahiya at nahihirapan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, ngunit hindi niya alam kung paano siya makakatulong. Kailangan ko silang tulungan, bulong ni Joey sa sarili habang nagpupumilit na makaisip ng paraan. Pilit niyang iniisip kung paano siya makakahanap ng pera o trabaho, kahit na alam niyang napakabata pa niya. Iniisip niya kung paano niya maibabalik ang kabutihang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at lola. Pero sa bawat plano na naiisip niya, palagi itong nauuwi sa isang malaking tanong. Paano ko magagawa to? Nagpalit-palit siya ng pwesto sa kama. Sinusubukan niyang matulog, ngunit tila walang kapayapaan ang maaaring dumating sa kanya ngayong gabi. Sa halip, bumangon siya at dahan-dahang naglakad papunta sa bintana ng kanilang bahay. Sa labas, ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa kanilang bakuran. Nagpapalabas ng isang mapayapang tanawin na tila taliwa sa kanyang nararamdaman. O Ama, tulungan niyo po ako. Mahina niyang panalangin habang nakatingin
at nakatingala sa kalangitan na para bang umaasa siyang may kasagutan na bababa mula sa mga bituin. Alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon, ngunit sa kabila ng lahat, meron siyang tiwala na sa tamang panahon, makakahanap siya ng paraan upang maibsan ang pasanin ng kanyang lolo at lola. Ngunit sa gabing iyon, ang tanging kayang gawin ni Joey ay umasa at manalangin. Umupo siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa mga bituin at sa wakas, habang dahan-dahang bumibigat ang kanyang mga mata, unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa pagod. Ngunit bago siya tuluyang nakatulog, isang pangako ang nag-ugat sa kanyang puso. Gagawin niya ang lahat para mabayaran ang kanyang utang na loob sa mga taong nagmahal at nag-aruga sa kanya. Mula nang magsimulang magkaisip si Joey, palagi niyang naririnig ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Kapag dumadaan siya sa kalsada, naririnig niya ang mga matatanda at mga magulang na nagsasabing, "Tignan mo yan si Joey. Magiging katulad lang yun ng mga magulang niya. Mga adik, mga walang mararating sa buhay." Ang mga salitang ito ay tila mga tinik na dumidikit sa kanyang puso. Pinapaalala ang masakit na nakaraan ng kanyang pamilya. Alam ni Joey na hindi magandang reputasyon ng kanyang mga magulang sa kanilang lugar. Ang kanyang tatay at nanay ay nalulung sa droga at walang direksyon sa buhay. At yon ang nagdala sa kanila sa trahedya na nag-iwan sa kanya bilang ulilang bata. Dahil dito, natatakot ang mga tao sa kanilang komunidad na baka matulad siya sa mga ito. Sa murang edad, naramdaman na ni Joey ang bigat ng kanilang mga inaasahan. O sa kasong ito, ang kanilang mga pangamba sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng masasakit na salita, may isa siyang bagay na pinanghahawakan. Ang pagmamahal at pagtitiwala ng kanyang lolo at lola. Hindi niya makakalimutan ang mga pangaral ni Mang Joknoy. "Joey, hindi mo kailangang maging tulad ng sino man. Nasa iyo ang kakayahan na pagguhin ang buhay mo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Huwag mong hayaang ang sinasabi ng iba ang magdikta sa landas mo." Ang mga salitang iyon ang naging gabay ni Joey sa bawat araw na lumilipas. Alam niya na mahirap ang buhay nila, ngunit hindi niya hahayaang maging hadlang ito sa kanyang mga pangarap. Gusto niyang patunayan na mali ang mga sinasabi ng mga kapitbahay, na hindi siya magiging katulad ng kanyang mga magulang. Sa halip, gagamitin niya ang kanilang pagkakamali bilang aral upang magsumikap at magtagumpay. Tuwing gabi, habang nag-aaral siya sa ilalim ng mahina nilang ilawan, iniisip niya ang mas magandang buhay para sa kanyang lolo at lola. Hindi niya nais na manatili sila sa kanilang kalagayan. Nangangarap siyang balang araw ay makakabili siya ng malaking bahay para sa kanila. May masaganang pagkain sa mesa at hindi na kailangang maghirap sa pagtatrabaho. "Magiging matagumpay ako." Tahimik niyang pangako sa sarili. "Hindi lang para sa akin, kundi para sa lolo at lola ko. Papakita ko sa kanila na hindi kailangang maging katulad ng mga magulang ko ako. May pag-asa pa para sa akin. At gagawin ko ang lahat para maabot yun." Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapatibay ni Joey ang kanyang determinasyon. Nasa isip niya ang mga pangarap at alam niyang walang makakapigil sa kanya hanggat nasa puso niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang lolo at lola. Kahit na mahirap ang daan, sigurado siyang makakarating siya sa kanyang destinasyon, isang mas magandang buhay para sa kanilang lahat. Sa murang edad pa lamang, napatunayan na ni Joey na mali ang inaakala ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng lahat ng hirap at pangungutya, nagtagumpay siya sa kanyang pag-aaral. Nang dumating ang araw ng pagtatapos sa elementarya, hindi lang siya basta nakapagtapos. Siya ang naging class valedictorian ng kanilang batch. Habang nakatayo siya sa entablado, nagbigay ng talumpati, hindi mapigilan ni Mang Joknoy at Aling Sita nang mapaluha sa sobrang saya at pagmamalaki. Ang bata na sinasabihan ng mga tao na walang mararating ay ngayon ay pinupuri na ng buong paaralan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, dumating ang mas mabigat na pagsubok. Dahil sa patuloy na paglobo ng kanilang utang at hindi na nga makayanan ng pressure mula sa kanilang mga inutangan, napilitan silang umalis sa lugar na matagal na nilang tinirhan. Binenta ito upang makabayad sa utang. Ang lumang bahay na minsang naging kanlungan ng kanilang pamilya ay iniwan nila. Dala-dala ang bigat ng pangakong kailangang tuparin ni Joey, ang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang lolo at lola. Lumipat sila sa isang mas maliit na bayan, malayo sa mga taong minsang nanghusga sa kanila. Dito, sinimulan nilang muli ang kanilang buhay na may mga pangarap na muling itatag. Si Joey kahit bata pa
ay agad na nagdesisyon na magtrabaho habang nag-aaral. Alam niyang hindi pwedeng umasa na lang sa kanyang lolo at lola, kaya't ginawa niya ang lahat para makatulong. Naging working student si Joey. Sa umaga, pumapasok siya sa paaralan. Bitbit ang kanyang mga pangarap. Sa hapon, nagtatrabaho siya bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na kainan. Kahit pagod at puyat, hindi siya sumuko. Alam niyang ang bawat sentimo ng kanyang kinikita ay malaking tulong para sa kanyang pamilya. Ang mga matutunog na kalansing ng mga plato at kubyertos ay tila musikang nagpapaalala sa kanya ng mga layunin sa buhay. Habang ang ibang bata ay naglalaro pagkatapos ng klase, si Joey naman ay nagtatrabaho, nagtsatsaga at nag-aaral sa bawat sandali na may pagkakataon siya. Sa bawat gabi, bumabalik siya sa kanilang maliit na inuupahang kwarto. Dala ang pagod sa katawan ngunit may ngiti sa labi dahil alam niyang may ambag siya sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito ay naging bahagi ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng sakripisyo at pagsisikap. Ngunit kahit na mahirap, hindi nawawala ang kanyang determinasyon. Patuloy siyang nagsusumikap para sa kanyang kinabukasan at para sa kanyang lolo at lola na patuloy na naniniwala sa kanya. Sa high school, naging inspirasyon si Joey sa kanyang mga kaklase. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay at mga pagsubok, kitang-kita ng lahat ang kanyang sipag at determinasyon. Hindi lang siya magaling sa academics, kundi pati na rin sa kanyang trabaho bilang working student. Marami sa kanyang mga kaklase ang humahanga sa kanya, lalo na't alam nila ang hirap ng buhay na kanyang pinagdadaanan. Isang hapon habang nasa ilalim ng puno, sa loob ng kanilang eskwelahan, nag-uusap-usap ang ilang magkakaklase, kasama si Joey. Isa sa kanila si Rodrigo, isang mabait at mahinahong kaibigan na palaging sumusuporta kay Joey. Napansin ni Rodrigo ang lalim ng iniisip ni Joey kaya't napatanong siya. Joey, pansin ko lang laging malalim ang iniisip mo. Ano ba ang pinakakinatatakutan mo? Napatingin si Joey kay Rodrigo at nag-isip sandali bago sumagot. Alam mo Rodrigo, simula niya. Ang pinakakinatatakutan ko ay baka hindi ko mabigyan ng magandang buhay sina lolo at lola. Baka mahina na sila kapag nangyari yun. Alam mo kasi, sila na lang ang tanging pamilya ko. At alam ko na maraming taon na silang nagsasakripisyo para sa akin. Natatakot akong baka hindi ko man lang sila mabayaran sa lahat ng kabutihan nila. Naging tahimik ang paligid matapos magsalita si Joey. Ramdam ni Rodrigo at ng iba pang mga klase ang bigat ng saloobin ni Joey. Ang isang bagay na gustong-gusto ng kanilang kaibigan ay ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang lolo at lola. Ngunit may takot siyang hindi ito magawa bago sila mawala at mamaalam sa mundo. Joey, alam naman namin na ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Sabi ni Rodrigo na pilit na iniintindi ang nararamdaman ng kaibigan. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Nakikita ko na sobra ka nagtatagumpay. Kahit sa kabila ng lahat ng hirap, malayo ang mararating mo. At alam kong magiging proud sila sa iyo. Ngumiti si Joey, kahit na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat Rodrigo, sana sapat ang ginagawa ko. Gusto ko lang talagang masuklian ng lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyo nila para sa akin. Habang kumakain ng simpleng hapunan si Joey, kasama ang kanyang lolo at lola isang araw, ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor ay tanging maririnig sa maliit na kusina. Ang kanilang ulam ay tuyo, isang pangkaraniwang potahe sa kanilang mesa. Ngunit sa bawat kagat ay ramdam ang pagmamahal na bumabalot sa kanilang pamilya. Joey, nagsimula si Mang Joknoy habang inaabot ang isang peraso ng tuyo kay Joey. Ano palang plano mo apo sa buhay? Anong gusto mong maging balang araw? Saglit na tumigil si Joey sa pagkain at napatingin sa kanyang lolo at lola. Alam niyang matagal nang tinatanong ng mga ito ang sarili nila kung ano ang magiging kinabukasan niya. Napangiti siya. Iniisip ang pangarap na matagal lang nananahan sa kanyang puso. Bale lolo, lola, gusto ko palang maging investor. Sagot ni Joey na may determinasyon sa boses. Napatingin si Aling Sita kay Joey, tila nagulat sa sagot ng apo. Investor? Ano bang ibig mong sabihin, Joey? Tanong niya, puno ng pag-usisa. Pinaliwanag ni Joey. Gusto ko pong makapag-ipon ng sapat na pera para makapag-invest sa mga negosyo at mga properties. Sa ganitong paraan po, magkakaroon tayo ng mas maayos na buhay at hindi na natin kaya kailanganing mangutang o maghirap. Gusto kong siguraduhin na kahit tumanda kayo, hindi nyo na kailangang magtrabaho ng mabigat. Pangarap ko na maiahon kayo sa hirap, lolo, lola,
At alam kong sa pamamagitan ng pagiging investor, matutulungan ko kayo at matutupad ko ang mga pangarap natin. Tahimik na nagpalitan ng tingin si Mang Joknoy at Aling Sita. Ramdam nila ang laki ng pangarap ng kanilang apo. At sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, naroon ang pangarap na bumangon at magtagumpay. Alam nila na hindi magiging madali ang landas na tatahakin ni Joey. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang tiwala at suporta nila. Joey, sabi ni Aling Sita habang hinahaplos ang kamay ng apo. Napakalaki ng pangarap mo at proud na proud kami sa iyo. Hindi madali ang gusto mong gawin pero alam namin na may tiyaga ka at talino para magtagumpay. Gawin mo ang lahat ng kaya mo at nandito lang kami lagi para sa iyo. Ngumiti si Joey habang nararamdaman ang mainit na suporta ng kanyang mga lolo at lola. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, habang kumakain ng simpleng hapunan, naramdaman ni Joey ang lalim ng kanyang dahilan kung bakit nais niyang magtagumpay. Hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga taong minahal siya at nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Isang gabi, matapos nilang mapatulog si Joey, naupo si Mang Joknoy at Aling Sita sa kanilang maliit na sala. Ang ilaw mula sa lumang lampara ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang paligid. Tahimik na nagtitimpla ng kape si Mang Joknoy habang si Aling Sita naman ay nanggagatilyo. Subalit sa kabila ng katahimikan, parehong malalim ang iniisip ng mag-asawa. Minsan, Sita, iniisip ko, nagsimula si Mang Joknoy habang hinihigop ang mainit na kape. Saan kaya nagmana yan si Joey ng ugali niya? Napaka-responsable at mapagmahal na bata. Parang hindi ko makita sa mga magulang niya ang ganitong klaseng katangian. Napahinto si Aling Sita sa kanyang ginagawa at tumingin sa asawa. Ako rin, Joknoy. Madalas kong tanungin ang sarili ko. Minsan nga, natatakot ako na baka sa mga magulang niya nagmana, lalo na sa mga huling taon nila. Pero si Joey, napakabuting bata, parang ibang-iba siya sa kanila. Nag-isip ng malalim si Mang Joknoy, binalikan ng mga ala-ala ng kanilang anak. Alam mo, kahit nasadlak sa maling landas ang mga magulang ni Joey, hindi naman sila masasamang tao noon. Siguro, napariwara lang talaga sila dahil sa mga maling desisyon. Pero si Joey, sa kabila ng lahat ng hirap na nararanasan niya, nakikita ko ang determinasyon sa kanya. Parang siya pa nga ang nagbigay ng lakas sa atin, di ba? Tumango si Aling Sita. Oo nga, Joknoy. Sa tuwing nakikita ko si Joey na nagsusimikap, lalo akong nagiging matatag. Siguro kahit papaano, natuto naman siya sa mga pagkakamali ng mga magulang niya. Baka nakita niyang masamang epekto ng droga at hirap na dinanas natin kaya't nagdesisyon siyang ibang landas ang tahakin. Posible nga, sagot naman ni Mang Joknoy. Pero minsan iniisip ko rin, baka may bahagi rin ng pagpapalaki natin ang nakatulong. Ginawa naman natin ang lahat para mabigyan siya ng pagmamahal at gabay. Kahit na may hirap ang buhay, baka doon niya nakuha ang kanyang malasakit at tiyaga. Napangiti sa Aling Sita. Hinaplos ang kamay ng asawa. Siguro nga, Joknoy. Pero ang totoo, si Joey ay isang napakabihirang bata. Hindi natin alam kung saan siya nagmana pero ang alam ko, pinagpala tayo na siya ang apo natin. Binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon na ituwid ang mga pagkakamali natin noon sa pamamagitan ng pagpapalaki kay Joey ng tama. Tahimik na tumango si Mang Joknoy. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na nasa kanilang mga balikat. Ngunit, sabay rin ang pasasalamat sa biyayang si Joey. Oo, Sita. Gagawin natin ang lahat para suportahan siya. Ano man ang mangyari, sana'y magtagumpay siya sa mga pangarap niya para makita natin at mapatunayan na hindi na sayang ang lahat ng hirap natin. Habang nag-uusap ang mag-asawa, ramdam nila ang pagmamahal at malasakit nila kay Joey at ang pag-asang balang araw ay matutupad ang kanyang mga pangarap. Sa kanilang puso, alam nilang si Joey ay isang regalo, isang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at mabigyan ng bagong pag-asa ang kanilang pamilya. Isang araw, habang pauwi si Joey mula sa eskwelahan, natanggap niya ang balitang nagbago ng kanyang buhay. Sa kanyang kamay, hawak-hawak niya ang isang liham mula sa isang prestiyosong paaralan sa Amerika. Nakasaad doon na napili siya bilang isa sa mga scholar na makakapag-aral ng high school at kolehiyo ng libre. Isang oportunidad na tila napakaganda para maging totoo. Habang binabasa ang liham, hindi makapaniwala si Joey na gumana ang kanyang pag-a-apply sa scholarship.
Nangangarap siyang makapag-aral sa isang magandang paaralan, ngunit ang pagkakataong ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Alam niyang ang scholarship na ito ay magbibigay daan sa kanya upang maabot ang kanyang mga pangarap. Isang hakbang na magdadala sa kanya sa mas magandang kinabukasan. Ngunit kasabay ng saya at tuwa ay ang bigat sa kanyang puso. Paano ko ito sasabihin kina lolo at lola? Tanong ni Joey sa sarili habang naglalakad pa uwi. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Alam niyang magiging masaya sila para sa kanya, ngunit hindi niya rin maiwasang mag-alala. Paano kung hindi nila siya payagan dahil sa layo ng Amerika? Paano kung hindi nila kayanin na malayo siya sa kanila? Paano kung ang takot nila na baka hindi na nila siya makita ay maging dahilan para hindi siya makaalis? Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mga ngiti ng kanyang lolo at lola. Ngunit ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. Pinilit niyang umiti, ngunit nahirapan siyang magsalita. "Kamusta ang araw mo, Joey?" Tanong ni Aling Sita habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsaa. "Maayos naman po, Lola," sagot ni Joey, ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Napansin ni Mang Joknoy ang kakaibang kilos ng apo. "May problema ka ba, Joey? Parang malalim ang iniisip mo." Tanong nito, puno ng pag-aalala. Napatingin si Joey sa kanyang lolo. Nag-iisip kung paano niya sisimula ng usapan. Alam niyang hindi niya may tatago sa kanila ang balita, ngunit hindi niya rin alam kung paano nila ito tatanggapin. "Lolo, Lola, may isang bagay po akong naisabihin sa inyo." Simula niya habang inilalabas ang liham mula sa kanyang bag. Tahimik na kinuha ni Aling Sita ang liham at binasa ito kasama si Mang Joknoy. Habang binabasa nila ang nilalaman, nakita ni Joey ang pagbabago sa kanilang mga muka mula sa pagkagulat hanggang sa kasiyahan. Ngunit sa uli, may halong lungkot at pag-aalala. "Joey, ito bang sinasabi mong scholarship na inaplayan mo?" Tanong ni Mang Joknoy matapos basahin ng liham. "Sa Amerika to, di ba? Libre lahat?" "Opo, Lolo," sagot ni Joey. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Pwede po ako mag-aral doon ng high school at college nang hindi na po natin kailangang mag-alala sa pera. Pero hindi ko po alam kung paano kayo iiwan." Nagpalitan ng tingin si Mang Joknoy at Aling Sita. Ramdam nila ang mixed emotions na nararamdaman ng kanilang apo. Alam nila ang kahalagahan ng oportunidad na ito para kay Joey, ngunit alam din nila ang hirap ng mawalay sa kanya. "Joey, napakalaking oportunidad nito para sa iyo, apo," sabi ni Aling Sita habang pinipilit ngitian ng apo. "Pero naiintindihan namin kung bakit ka nag-aalala." "Tama si Lola mo," dagdag naman ni Mang Joknoy. "Pero gusto naming malaman mo na hindi namin hahadlangan ang mga pangarap mo, apo. Ang tanging hiling namin ay maging masaya at matagumpay ka sa buhay." Hindi napigilan ni Joey ang pagtulo ng kanyang luha. "Pero paano po kayo? Ayoko pong iwan kayo, lalo na't kayo ang nagpalaki sa akin. Nakakatakot po. Natatakot ako na baka hindi ko kayo maabutan, baka hindi ko kayo masabayan o mabayaran sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin." Lumapit si Mang Joknoy kay Joey at hinawakan ng kanyang balikat. "Anak, ang pinakamalaking kabayaran na mabibigay mo sa amin ay ang makita kang magtagumpay at maabot ang mga pangarap mo. Iyon ang magiging kaligayahan namin." Sumang-ayon si Aling Sita. "Tama ang lolo mo, Joey. Ipagkakatiwala namin sa Diyos ang kaligtasan mo at ang kalagayan namin dito. Huwag kang mag-alala sa amin, apo. Ang mahalaga ay ang kinabukasan mo. Gawin mo kaming proud sa iyo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Joey ang bigat na unti-unting nababawasan. Alam niyang magiging mahirap ang mawalay sa kanyang mga lolo at lola. Ngunit alam din niyang ang oportunidad na ito ay ang pinakamagandang paraan para suklian ang kanilang mga sakripisyo. Sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang kasiguraduhan na sila ay nasa likod niya, handang sumuporta sa bawat hakbang na tatahakin niya patungo sa kanyang pangarap. Naging napakahirap para kay Joey ang mga huling araw bago ang kanyang pag-alis. Alam niyang kailangan niyang iwan ang kanyang lolo at lola at mga kaibigan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit hindi nito napawi ang sakit ng paglayo mula sa mga taong minamahal niya. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng desisyon, lalo na tuwing titignan niya ang mga mata ng kanyang lolo at lola na puno ng pagmamahal at pangunawa.
Dumating ang araw ng kanyang pag-alis at ang buong pamilya ay nagtipon sa airport. Kasama niya ang ilang malalapit na kaibigan na nagbigay ng suporta at nagpaabot ng kanilang mga huling pagbati at pangako na hindi siya makakalimutan. Subalit, ang pinakamasakit sa lahat ay ang pamamaalam sa kanyang mga lolo at lola, ang mga taong nagsilbing ilaw sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Habang nakatayo sa departure area, tumitig si Joey sa kanyang lolo at lola na parehong nagpipigil ng kanilang mga luha. Sa kabila ng ngiti ni Mang Joknoy, halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Joey Apo, simula niya. Lagi mong tandaan na mahal ka namin. Alam namin na kaya mo ito. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo at ipagmalaki mo ang lahat ng natutunan mo mula sa amin. Hindi mapigilan ni Joey ang kanyang luha. Lolo, Lola, kayo po ang naging inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko po kayo makakalimutan at gagawin ko po ang lahat para maging proud po kayo sa akin. Niyakap siya ni Aling Sita ng mahigpit. Tila ayaw na siyang pakawalan. Joey anak, mag-ingat ka doon. Huwag mong kalimutang manalangin at laging isipin na nandito lang kami para sa iyo. Kapag nakaramdam ka ng lungkot, tandaan mo na iniisip ka namin araw-araw. Opo, Lola, sagot ni Joey habang hinahaplos ang likod ng kanyang lola. Ipapangako ko po na magiging maayos ang lahat. Uuwi po ko balang araw dala ang mga tagumpay na para sa inyo. Habang naririnig ang mga anunsyo ng flight departure, lalong naging mabigat ang bawat sandali. Napuno ng emosyon ng paligid at sa bawat hakbang ni Joey papunta sa gate, nararamdaman niya ang tila paghila sa kanya ng bawat ala-ala sa kanyang bayan. Pero alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang kanyang mga pangarap ay para sa kanyang mga lolo at lola. At sa kabila ng hirap, naramdaman niya ang responsibilidad na tuparin ng mga ito. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa kanyang mga lolo at lola. Nakita niya ang mga ngiti nila na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Itinaas ni Joey ang kanyang kamay at kumaway na may ngiti sa labi kahit na may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Nagbigay siya ng isang malalim na hininga bago tuluyang lumakad papasok sa gate. Dala ang lahat ng ala-ala, pagmamahal at pangarap na inalay sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Habang papalayo ang eroplano mula sa lupa ng Pilipinas, naramdaman ni Joey ang bigat ng iniwang pamilya. Ngunit kasabay nito ang determinasyon na balang araw, babalik siya, dala ang tagumpay na inalay niya para sa kanila. Habang nag-aaral si Joey ng business at marketing sa Amerika, hindi kailanman nawala ang koneksyon niya sa kanyang mga lolo at lola. Sa kabila ng abalang schedule sa eskwela at mga responsibilidad bilang isang scholar, lagi siyang nakakahanap ng oras para tawagan sina Mang Joknoy at Aling Sita. Tuwing gabi, pagkatapos ng kanyang mga klase at trabaho, maglalagin si Joey sa kanyang laptop o kukunin ang kanyang cellphone para makausap ang mga pinakamamahal niya sa Pilipinas. Lolo, Lola, kumusta po kayo dyan? May balita po ba? Ayos lang po ba kayo? Ito ang palaging bungad ni Joey sa tuwing tatawag siya. Lagi siyang puno ng pag-aalala para sa kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay. At ang bawat tawag ay naging isang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Natuwa naman si Mang Joknoy at Aling Sita sa tuwing maririnig ang boses ng kanilang apo. Kahit malayo si Joey, ramdam nila ang pagmamahal at malasakit nito sa kanila. Ayos lang kami Joey, wag mo kaming alalahanin masyado. Mas mahalaga na mag-focus ka sa pag-aaral mo dyan. Laging sinasabi ni Mang Joknoy, bagaman hindi may tatangging nag-aalala rin siya para kay Joey na nag-iisa sa malayong bansa. Ikinikwento ni Joey ang kanyang mga karanasan sa Amerika, kung paano siya natuto ng mga bagong kaalaman sa negosyo, kung paano niya pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho, at kung gaano kaganda ang mga oportunidad na kanyang nakikita para sa hinaharap. Lolo, Lola, napakaganda ng mga tinuturo dito. Marami akong natututunan na makakatulong para sa mga pangarap natin. Excited na po akong ibahagi sa inyo ang lahat ng ito balang araw. Masiglang kwento ni Joey. Si Aling Sita na hindi maiwasang maging emosyonal tuwing kausap si Joey ay palaging nagpapaalala. Huwag mong kalimutang magpahinga apo ha. Alam naming masipag ka pero huwag mo ring pabayaan ang sarili mo. Lagi kang manalangin at alagaan mo higit sa lahat ang kalusugan mo. Sa bawat tawag, lumalalim ang determinasyon ni Joey na magtagumpay. Alam niyang hindi madali ang kanyang pinagdadaanan, ngunit ang mga tinig ng kanyang lolo at lola ang nagsisilbing inspirasyon niya upang magpatuloy.
Ang bawat araw sa Amerika ay naging isang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa mga taong nagbigay sa kanya ng lahat ng pagmamahal at suporta. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakita ni Joey ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na hinarap niya sa Amerika, matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral sa business at marketing. Hindi lang siya basta nakapagtapos. Nagtapos siya bilang magna cum laude, isang tagumpay na higit pa sa kanyang mga inaasahan. Nang araw ng kanyang graduation, habang siya ay nakasuot ng toga at may medalya sa kanyang leeg, hindi maiwasan ni Joey na magbalik tanaw sa lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa mga gabi ng pag-aaral hanggang sa mga oras na iniisip niya ang kanyang lolo at lola sa malayong Pilipinas. Ang lahat ng kanyang sakripisyo at pagtsatsaga ay nagbunga at sa wakas, narating niya ang isa sa kanyang mga pangarap. Agad niyang ibinalita ang kanyang tagumpay sa kanyang lolo at lola. Tumawag siya sa kanila nang matapos ang seremonya at kahit sa kabila ng malayong distansya, naramdaman niya ang init ng kanilang pagmamahal at pagmamalaki. Lolo, lola, nakagraduate na po ako. Magna cum laude pa. Masiglang pagbabalita ni Joey. Halos hindi mapigil ang kanyang kasiyahan. Sa kabilang linya, narinig niya ang mga hikbi ni Aling Sita. Joey anak, sobrang proud kami sa'yo. Hindi namin maisip na magtatagumpay ka ng ganito. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, Apo. Sabi niya, habang pilit pinipigilan ang kanyang luha. Si Mang Joknoy naman, na noon ay tahimik lang sa tabi ni Aling Sita ay sumingit din. Joey, alam namin na malayo ang narating mo. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos na binigyan ka ng lakas at talino. Ang tagumpay mo ay tagumpay na rin namin. Ipagpatuloy mo yun, Apo, at sana'y balang araw ay makauwi ka na rito. Ramdam ni Joey ang halo-halong emosyon. Tuwa, pagmamalaki at pangungulila. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay bunga ng suporta at pagmamahal ng kanyang mga lolo at lola. Sila ang naging inspirasyon niya sa lahat ng bagay. At sa bawat takbang na kanyang ginagawa, ang kanilang mga mukha ang nasa kanyang isipan. Babalik pa ako, lolo, lola, sabi ni Joey na puno ng determinasyon. Babalik ako para suklian ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hinding-hindi ko po kayo pababayaan. Lahat ng ito po ay para sa inyo. Sa mga araw na sumunod, patuloy ang suporta at pagpapadala ng mga mensahe ng pagmamahal. Sila Mang Joknoy at Aling Sita patungo kay Joey. Alam nila na sa kabila ng kanilang distansya, nagtagumpay sila bilang pamilya at sa kanilang puso, puno sila ng pagmamalaki sa batang minsang inakala ng mga tao na walang mararating. Ngunit ngayon ay isa ng matagumpay na individual, handang harapin ang mas malaking mundo. Habang nananatili si Joey sa Amerika, patuloy siyang nagpapadala ng pera sa kanyang lolo at lola sa Pilipinas. Alam niyang malaki ang naitutulong ng perang iyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kaya't sinisigurado niyang regular ang kanyang pagpapadala. Bagaman hindi pa siya nakakauwi, pakiramdam niya ay nasa tabi pa rin niya ang mga lolo at lola niya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila mula sa malayo. Ang hindi alam ni Joey, ang karamihan sa perang pinapadala niya ay hindi ginagamit ng kanyang lolo at lola para sa kanilang sarili. Sa halip, iniipon nila ito sa bangko na may layuning magkaroon ng mas malaking pondo para sa kinabukasan ni Joey. Bukod pa rito, ang mabubuting kalooban ng mag-asawa ay nagtulak sa kanila na gamitin ang bahagi ng pera para tumulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Sa kabila ng simpleng pamumuhay nila, hindi nila nakakalimutan ang mga taong kapos sa buhay at tinutulungan nila ang mga ito sa abot ng kanilang makakaya. Samantala si Joey ay patuloy na umaangat sa kanyang profesional na buhay sa Amerika. Nakuha niya ang isang magandang trabaho sa isang kilalang kumpanya at nagsimula na rin siyang mag-invest sa iba't ibang mga negosyo. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano upang masigurong may maganda siyang maipupunda para sa kanyang pamilya sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, pinili ni Joey na hindi muna sabihin sa kanyang lolo at lola ang tungkol sa kanyang magandang trabaho at mga investments. Gusto niyang sorpresahin ng mga ito sa tamang panahon. Isang balakid na hinuhubog sa kanyang isipan habang nagpaplano ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Alam niyang magiging isang malaking kasiyahan para sa kanyang lolo at lola ang makita siya hindi lamang bilang isang matagumpay na scholar, kundi bilang isang profesional na natupad ang mga pangarap para sa kanila. Balang araw, lolo, lola, pag uwi ko, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Gusto ko kayong sorpresahin at pasalamatan ng personal. Bulong ni Joey sa sarili tuwing nag-iisip siya ng kanyang pagbabalik.
Nais niyang makitang masaya at may pagmalaki ng kanyang mga lolo at lola ang lahat ng kanyang naabot. Isang gantimpala sa kanilang walang sawang pagmamahal at suporta sa kanya. Lumipas ang 2 taon at habang patuloy na nagpapadala ng pera si Joey mula sa Amerika, si Mang Joknoy at Aling Sita ay nag-usap ng minsanan. Napagdesisyonan nilang hindi na lamang umasa sa perang ipinapadala ng kanilang apo. Ayaw nilang maging pabigat kay Joey, lalo na't alam nilang masipag at determinado ito sa kanyang buhay sa Amerika. Sa kabila ng pagmamahal at malasakit ni Joey sa kanila, nais ng mag-asawa na makaramdam ng silbi at tulungan din ang kanilang sarili. Isang araw, nalaman nila mula sa isang kakilala na naghahanap ang mayor ng kanilang lugar ng mga street sweepers, mga taong maglilinis ng mga kalsada sa umaga. Agad na nakaramdam ng interes ang mag-asawa at napagpasya nilang subukang mag-apply. Alam nilang ito lamang ang tanging trabaho na maaaring ibigay sa kanila. Dahil sa kanilang edad, wala nang ibang tao na magbibigay sa kanila ng pagkakataon. Pupunta tayo bukas, Sita, sabi ni Mang Joknoy habang iniabot ang tasa ng kape kay Aling Sita. Hindi naman mabigat ang trabaho at makakatulong pa tayo sa komunidad. Oo nga, Joknoy, at least hindi tayo laging aasa na lang kay Joey. Alam kong nagtatagumpay siya pero ayaw kong isipin niya na wala na tayong magagawa kundi umasa na lang sa kanya. Sagot ni Aling Sita na may bahagyang ngiti sa labi. Ramdam niya ang kagustuhang makapag-ambag kahit papaano, kahit sa kanilang maliit na paraan. Kinabukasan maaga silang pumunta sa munisipyo upang mag-apply. Hindi nila inaasahang agad silang matatanggap. Ngunit sa tulong ng kanilang determinasyon at ang pangangailangan ng bayan para sa mga street sweeper, sila'y natanggap kaagad. Mula noon, tuwing umaga, makikitang nagwawali si Mang Joknoy habang si Aling Sita ay naglalagay ng mga basurang nakolekta sa mga sako. Sa kabila ng init ng araw at pagod na dulot ng trabaho, masaya ang mag-asawa sa kanilang ginagawa. Pakiramdam nila ay muli silang nagkaroon ng silbi at nakatulong pa sa paglilinis ng kanilang bayan. Hindi man ito ang pinakaprestiyosong trabaho para kina Mang Joknoy at Aling Sita, ito naman ay isang paraan para mapanatili ang kanilang dignidad at maiwasang maging pabigat kay Joey. Sa tuwing tatawag si Joey mula sa Amerika, hindi nila binabanggit ang kanilang bagong trabaho. Alam nilang mag-aalala lamang si Joey, kaya't sinisikap nilang ipakita na maayos sila at hindi na kailangang mag-alala ang kanilang apo. Ngunit sa kanilang puso, alam nila na ang bawat hininga at pawis na inilalabas nila sa kanilang trabaho ay para rin kay Joey, upang makasiguro na ang kanilang pamilya ay patuloy na magiging malakas at hindi kailanman magiging pabigat. Isang araw habang nagwawali si Mang Joknoy at Aling Sita sa isang mas tahimik na bahagi ng kanilang bayan, napadako sila sa harap ng isang malaking subdivision. Halatang tirahan ito ng mga mayayamang tao, malaking bahay, malawak na mga hardin at magagarang sasakyan ang makikita sa loob. Hindi nila maiwasang mamangha sa kanilang nakikita, lalo na't iba ito sa simpleng pamumuhay na kanilang nakagisnan. Habang nagwawalis, napansin nila ang isang babaeng mayaman na lumabas mula sa isang magarang bahay. Nakasuot ito ng mamahaling damit at may hawak na pusa. Pagtingin nito sa kanilang direksyon, agad na bumakas ang pagkasuya sa kanyang muka. Lumapit ito sa kanila ng may yabang sa bawat hakbang. Anong ginagawa niyo dito? Malakas na tanong ng babae, puno ng pang-aalipusta. Bakit nandito kayo sa lugar na to? Ang baho-baho niyo, nakakaya, nasisira niyo ang subdivision namin. Nagulat si Mang Joknoy at Aling Sita sa mga sinabi ng babae. Alam nilang hindi sila dapat nandoon, ngunit wala silang masamang intensyon. Nagtatrabaho lamang sila. Subalit natakot sila sa tono ng babae at walang nasabi kundi ang mga paghingi ng paumanhin. Pasensya na po, naglilinis lang po kami. Mahinang sabi ni Aling Sita, na pilit pinipigil ang takot sa kanyang boses. Kung ganun, umalis na kayo dito. Utos ng babae na tila wala nang pakialam sa kanilang paliwanag. Hindi bagay sa inyo ang lugar na to, nakakadiri kayo. Habang sinasabi ito ng babae, napansin ni Mang Joknoy na may isang malaking aso sa tabi ng babae na tila nagiging agresibo. Bago pa man sila makalakad papalayo, bigla na lamang sinunggaban ng aso si Mang Joknoy. Kinagat ang kanyang braso at sinumulang ibagsak ito. Ahis lang yan. Dapat sa inyo yan, lumayas na kayo. Sigaw ng babae habang tumatawa ng malakas. Tila natutuwa pa sa pananakit na nangyari. Napatili si Aling Sita at pilit na tinutulungan si Mang Joknoy na kumawala mula sa aso.
Sa kabutihang palad, napatigil ang aso matapos itong tawagin ng babae, ngunit hindi pa rin ito tinigil ang panlalait. Nangangatal at duguan ng braso ni Mang Joknoy habang dahan-dahan silang umatras palayo. Habang naglalakad sila palayo, ramdam ni Mang Joknoy at Aling Sita ang matinding takot at pagkadurog sa kanilang damdamin. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng kanilang pagsusumikap na magtrabaho ng marangal, mararanasan lang nila ang ganitong klaseng pang-api. Subalit sa halip na lumaban, pinili nilang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Tahimik na nananalangin na sana'y hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente. Bago pa man makalayo si Mang Joknoy at Aling Sita mula sa lugar ng insidente, isang matipunong lalaki ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Nagulat ang mag-asawa, lalo na't hindi nila agad nakilala ang pamilyar na anyo ng lalaki. Nang tignan sila ng lalaki at tanungin, "Lolo, Lola, ano nangyari?" Biglang bumagsak ang lahat ng emosyon sa kanilang puso. Ito ay si Joey, ang kanilang apo. Hindi makapaniwala si Mang Joknoy at Aling Sita. "Joey, ikaw ba yan?" Tanong ni Aling Sita, halos hindi makapagsalita sa sobrang pagkabigla. "Bakit nandito ka, apo?" Lumapit si Joey at marahang hinawakan ng mga kamay ng kanyang mga lolo at lola. "Sosorpresahin ko po sana kayo sa pag-uwi ko. Pero mukhang nagkataon na nagkita tayo dito. Dapat sana ikikitain ko ang isang tao para sa isang business deal. Pero hindi ko akalaing dito pa tayo magkikita." Tumingin si Joey sa paligid at agad na nakita ang babaeng mayaman na nagpakagat ng aso sa kanyang mga lolo at lola. Napansin niya ang takot at pagkagulat sa mukha ng babae nang mapagtanto nitong si Joey ang apo ng mga taong inalapusta niya. "Anong ginagawa mo rito, Joey?" Tanong ni Mang Joknoy halatang naguguluhan. Huminga ng malalim si Joey at pinaliwanag. "Bali lolo, lola, gusto ko pang mag-invest sa subdivision na to. Gusto ko po sanang bili ng kalahati nito para mas mapaganda pa. Ngunit hindi ko inasahan na ang babaeng ito ang magiging dahilan ng inyong pagdurusa." Pagkasabi nito, tumingin si Joey sa babae at hindi may kakaila ang galit sa kanyang mga mata. Ang babaeng mayaman na kanina ay mayabang at walang pakialam ay ngayon ay nanginginig sa takot. Hindi niya inaakala na ang lalaking dapat ay kikitain niya para sa isang malaking business deal ay apo pala ng mga taong hinamak niya. Lumapit si Joey sa babae at sa boses na puno ng otoridad at galit sinabi niya, "Paano mo nagawang tartuin ng ganito ang mga lolo at lola ko? Walang karapatan ng sino man na alipustahin sila, lalong-lalo na ang saktan sila." Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng hindi matitinag na lakas. "Ang pagtrato mo sa kanila ay nagpapakita ng tunay mong ugali at dahil dito, wala na akong balak makipag-usap sa iyo tungkol sa kahit ano pang deal." Natigilan ng babae. Hindi makapagsalita sa sobrang hiya at takot. Hindi niya alam kung paano humingi ng tawad o kung paano ipapaliwanag ang kanyang nagawa. Alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ang desisyon ni Joey. Huminga ng malalim si Joey, pilit na pinapakalma ang sarili. "Lolo, lola, umuwi na tayo. Huwag na tayong magtagal dito," sabi niya habang niyakap ang kanyang mga lolo at lola. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, mas pinili niyang umalis at samahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman nagtatapos dito ang pagiganti ni Joey sa simpleng pag-alis mula sa eksena. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang mga lolo at lola sa pamamagitan ng kanyang tagumpay at yaman na nakuha mula sa kanyang pagiging magaling na investor. Nagdesisyon siyang kumuha ng isang private investigator upang masusing imbestigahan ang insidente. Ang investigator na kinuha ni Joey ay mahusay sa kanyang trabaho. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakalap nito ang mga ebidensya na malinaw na nagpapakita ng eksaktong pangyayari kung paano sinadyang pinakagat ng mayamang babae ang kanyang aso sa dalawang matanda. Nakuha rin ng investigator ang mga testigo at CCTV footage na nagpatibay sa kaso laban sa babae. Nang makumpleto ang ebidensya, agad na sinampa ni Joey ang kaso laban sa mayamang babae. Hindi nagtagal, lumabas ang iba pang ilegal na gawain na konektado sa babae, mga negosyo na walang tamang lisensya, mga transaksyon na naglalagay sa panganib ng iba, at marami pang iba. Dahil dito, sunod-sunod na kaso ang naisampa laban sa kanya, at siya'y nalugmok sa mga problema na hindi niya inaasahan. Habang patuloy na dumadami ang mga kaso laban sa kanya, pilit na humingi ng tawad ang babae kay Joey. Nagpunta siya sa opisina ni Joey. Nagsusumamo ng patawarin siya at mag-usap sila upang ayusin ang lahat.
Ngunit hindi siya pinansin ni Joey. Sa kanyang mga mata, walang kapatawaran ang ginawa ng babae. Hindi niya kayang patawarin ng sinumang nambastos at nanakit sa kanyang lolo at lola. Hindi mo ba naiintindihan? Malamig na sabi ni Joey nang minsan siyang harapin ng babae. Hindi lang sila mga simpleng tao. Mga tao sa kalye. Sila ang pamilya ko. At ang ginawa mo sa kanila, hindi ko mapapalampas. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, yun ang resulta ng sarili mong mga aksyon. Ang mayamang babae na dati mayabang at walang pakialam, ngayon ay isang nilalang na puno ng takot at pagsisisi. Ngunit para kay Joey, wala nang halaga ang mga salita nito. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay maipakita sa lahat na walang sino man ang maaaring manakit o mang-api sa kanyang pamilya ng walang kapalit. Matapos ang lahat ng gulo at pagsubok, sa wakas ay dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Joey. Nagtipon-tipon sila ng kanyang lolo at lola sa kanilang maliit na bahay sa lugar na matagal nilang tinirhan. Naisip ni Joey na panahon na upang sabihin ang lahat ng kanyang naging tagumpay sa Amerika, pati na rin ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Lolo, lola, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Nagsimula si Joey habang magkasamang nakaupo ang mag-asawa sa kanilang lumang upuan. Ramdam ni Joey ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit may ngiti siyang pilit na pinipigilan dahil sa kasabikan. Napatingin si Mang Joknoy at Aling Sita kay Joey, halatang nagtataka. Ano yun, nak? Tanong ni Mang Joknoy habang hinahawakan ng kamay ni Aling Sita. Natupad ko na po ang mga pangarap ko, sabi ni Joey, puno ng damdamin. Naging investor po ako at nakakuha na rin po ako ng magandang trabaho sa Amerika. Sa mga nakarang taon, nag-invest po ako sa iba't ibang kumpanya at ngayon, kaya ko na po kayong bigyan ng bahay na lagi kong pinapangarap para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sita at napatingin si Mang Joknoy sa apo nilang parang hindi makapaniwala. Joey, totoo bang sinasabi mo? Tanong ni Aling Sita, halos hindi magawang huminga sa sobrang gulat. Tumango si Joey, sabik na ipagpatuloy ang kanyang kwento. At higit pa doon, lolo lola, naalala niyo po ba ang subdivision kung saan kayo nagwawalis noon? Kung saan nangyari ang hindi maganda sa inyo? Bumili po ako ng lupa doon at doon ko po kayo papatayuan ng bagong bahay. Hindi lang po para makalimutan natin ang masasamang alaala, kundi para ipakita sa inyo na kahit saan, kahit gaano pa kasosyal o kasikat ang lugar, may puwang po tayo doon. Hindi ko inakala noon pero ngayon, kaya ko na po kayong bigyan ng tahanang nararapat po para sa inyo. Hindi naman makapaniwala si Mang Joknoy at Aling Sita sa kanilang naririnig. Ang lugar na dati tila abot langit lang ang layo sa kanila, isang lugar na pangarap lang ng mga mayayaman, ay ngayon magiging tahanan na nila. Hindi nila inakalang darating ang araw na makakatira sila sa ganung klaseng lugar. Joey anak, paano mo nagawa to? Tanong ni Mang Joknoy. Napapahid ng luha sa kanyang mga mata. Sa inyong dalawa po dahil sa inyo. Sagot ni Joey puno ng pagmamahal. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsumikap. Lahat ng ginawa ko ay para sa inyo. Kaya't wag na po kayong mag-alala. Hindi na po kayo kailangang magtrabaho ng mabigat o mag-alala tungkol sa kinabukasan. Gusto ko pong makita kayong masaya at komportable sa bahay na matatawag nating atin. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Joey ang malaking pasasalamat sa kanyang puso. Ang mga taong nagpalaki at nagmahal sa kanya ng higit pa sa sarili nilang buhay ay ngayon ay mabibigyan ng ginhawa at saya na matagal na nilang nararapat na makuha. Niyakap nila si Joey ng mahigpit. Walang masabi kundi ang mga salitang puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napatunayan ni Joey na ang pangarap, pagsisikap at pagmamahal ay kayang magdala ng tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay.